Ang isang malaking pagkakamali natin sa buhay, madalas, ipinagpapaliban natin ang pag-aayos ng ating sarili, ng ating buhay sa kabila ng katotohanang hindi natin alam kung kailan ito magwawakas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Subalit sa mga araw na iyon, pagkatapos ng kapighatiang iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at magugulo ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos makikita nila ang anak ng tao na nasa ulap, may dakilang kapangyarihan at karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig upang tipunin ng mga ito ang mga hinirang ng Diyos. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisibol na ang mga sanga nito at nagkakadahon na, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang kanyang pagdating. Siya'y halos naririto na. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago lumipas ang kasalukuyang salinlahi. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Ngunit walang nakakaalam ng oras o ng araw na iyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay procrastinate. Mga kapatid, ikaw ba'y mahilig magpaliban ng mga gawain? Ipagpapabukas, sa susunod na linggo o sa susunod na buwan. Ang tawag dito yung pag-postpone ng mga dapat nating sana'y ginagawa ngayong araw na ito ay procrastination. Madalas ito yung ating pagkakamali at mga pagkukulang natin sa buhay because we tend to procrastinate at saka na lang. Saan ba nanggagaling itong procrastination? Doon sa maling pag-iisip that we have enough time, longer opportunity or many opportunities that maybe are available, no? Pero alam nyo, sa buhay natin, lagi nating tatandaan na yung mga opportunities sa dumarating, minsan, pag pinalampas natin, mapupunta sa iba, hindi na babalik sa atin. So, maraming nawawala sa atin because of procrastination. So, dapat, no, kung ano yung kaya nating gawin, ay gawin natin ngayon. Binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon sa oras na ito, sa sitwasyong ito, then we grab the opportunity. Kaya napakahalaga, no, that we avoid procrastination. Do not procrastinate. Gawin kung ano ang dapat gawin. At mahalaga ang mensaheng ito sa ating gospel ngayong araw na ito. Tayo ay nasa 33rd Sunday in Ordinary Time. And actually, tayo ay papatapos na sa ordinary season. So, sa susunod na linggo ay Christ the King celebration na. So, yung Christ the King, it marks, no, the end and the beginning. The end of this year and the beginning of another year. Dahil yung susunod na linggo after Christ the King is already first Sunday of Advent at ito'y bagong taon sa ating liturhiya. So basically, parang ngayong araw na ito is the last day of ordinary time. Although yung Christ the King is still part, no, of the ordinary season. Pero ngayong araw na ito, we also remember the 33 years of Jesus here on earth. No? Siya ay 33 taong nabuhay sa mundong ito. Kaya nga, napakahalaga na maunawaan natin kasi ngayon, last, no, days of the year, not only of ordinary season but this year. So kaya ang tema ng ating mga pagbasa, lalo na ating ebanghelyo ngayong araw na ito,
ay about sa pagtatapos, that everything has an end. Lahat po, walang exempted dito. Lahat ng bagay, lahat ng nilalang ng Diyos, lahat ay merong kanya-kanyang katapusan. And that is the truth na dapat ay ating tanggapin. Ito'y isang realidad. At mahalaga yung paghahanda. Itong gospel na ito ay hindi pananakot sa atin, kundi binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na maghanda every day. Every day is a preparation para sa pagdating natin doon sa wakas, doon sa katapusan. Hindi man ng mundo, pero katapusan ng buhay natin. Na tayong lahat ay magtatapos, lahat magwawakas. Kaya yung necessary preparation, kumbaga para tayong mag-a-abroad nito dapat meron kang ticket, meron kang passport, meron kang visa, no? Para pagpunta sa ibang bansa. Alam nyo, tayong lahat ay mamamatay, tayo itatawid, no, sa kabilang buhay. Napakahalaga na meron tayong ticket, passport, and visa. Lagi sa pagta-travel, mahalaga ito. These are the important documents, no? Dapat hindi nawawala sa katawan mo yun, laging nakadikit sa'yo, lalo na yung passport at yung visa, no? Or else, kapag nawala mo ito, nako, hindi ka makakauwi o hindi makakaalis, hindi ka makakapunta sa ibang lugar. So, sa buhay natin, ano ba yung ating ticket? Ano ba yung ating passport and visa? I think our ticket na dapat nating i-purchase, no, ay walang iba kundi yung pananampalataya. Dapat paggugulan natin ito ng panahon. We invest time, no, to deepen our faith. Yung buhay natin sa mundong ito ay hindi lamang pagpapayaman, hindi lamang pagtatrabaho, hindi lamang pag-aasawa, hindi lamang pagkain, pag-inom, paglalasing, o kung ano paman. Napakahalaga na sa buhay natin, lumalalim tayo sa pananampalataya. And you have to do something. Yung pananampalataya ay regalo, pero dapat tinatanggap natin ito, inaalagaan, pinalalago, pinalalalim sa buhay natin. Sabi nga, walk with faith. Napakahalaga na sa pang-araw-araw nating buhay, we walk with faith sa buhay na ito. So, tingnan natin kung gaano na ba kalalim yung ating pananampalataya. At yung pananampalataya ay lalalim lamang kung tayo ay may buhay pananalangin. Kung tayo hindi na nagdarasal, hindi nagsisimba, ay paano lalalim ang ating pananampalataya? So, ito yung ticket natin. Napakahalaga, yung buhay pananampalataya. Pangalawa, ano naman yung passport? Sabi ni St. James, faith without action is dead. So yung passport natin sa buhay na walang hanggan, yung passport natin ay walang iba kundi yung action. Ano yun? Good action, good deeds. Yung magagandang gawa natin, because yung magandang ginagawa natin are actually expression of our faith. Faith without action is dead. Kaya hindi sapat na malalim lang yung pananampalataya natin tapos wala ka namang ginagawa. Nakatunganga ka naman. Sabi nga ng isang philosopher, for evil to flourish in the world, let good men and women do nothing. Kapag wala tayong ginagawa, lalaganap ang kasamaan sa mundo. So napakahalaga that we have to do something good every day. Magandang tingnan natin, may passport ka na ba? Marami ka na bang good works? Marami ka na bang good deeds na nagawa sa buhay mo? At anytime na mamatay ka, meron ka ng passport, meron ka ng ticket. Pero teka, kulang pa yun Mayroong pangatlo. Napakahalaga na yung passport mo may nakadikit na visa. Ito yung permit mo to enter a particular country. Kung may passport ka, makakalipad ka. Pero pag wala kang visa, hindi ka makakapasok dun sa bansa na gusto mong puntahan. Ganon din sa langit. Hindi tayo makakapasok sa langit kung walang visa. Meron kang ticket, meron kang passport, wala namang visa yung passport mo, hindi ka rin makakapasok. Sa buhay natin, meron man tayong pananampalataya, may good deeds man tayo, pero pag wala yung visa, hindi pa rin tayo makakapasok sa buhay na walang hanggan. At ano yung visa natin? Love. Napakahalaga na yung ginagawa natin ay may pagmamahal. At yung pananampalataya natin ay pananampalatayang nakaugat sa Diyos ng pag-ibig at tayong lahat ay tumutupad sa utos na
pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Yung love, yung pag-ibig na yon, ang siyang magpapagiging totoo ng ating pagpasok sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sa buhay na ito, let us invest in these three, that we need in this life. Pananampalataya, mabubuting gawa, at pag-ibig. Ito yung kinakailangan natin para tayo makalipad at makarating sa buhay na walang hanggan. Lahat may katapusan. Huwag ka lang mag-invest sa pera, huwag ka lang mag-invest sa material na bagay, huwag ka lang mag-invest sa relationship dito sa mundong ito, while it is important, kundi pati relasyon sa Diyos. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Napakahalaga na lahat lumilipas at sabi rito sa ating gospel, pero ang salita ng Diyos ay hindi magwawakas. Hindi lilipas ang salita ng Diyos. At ano yung salita ng Diyos? Ito'y pag-ibig. Ang salita ng kagandahang loob, ang salita ng pananampalataya. Kaya napakahalaga mga kapatid, let us invest on spiritual treasures. Hindi lang puro material treasures. Napakahalaga ang pagpapalalim ng pananampalataya, paggawa ng kabutihan, at pagmamahal natin araw-araw. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kami na makarating sa piling mo sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mag-like, follow at subscribe sa Word of the Day para sa inyong pang-araw-araw na inspirasyon. Inaanyayahan ko po kayong i-like ang aking Facebook page at mag-subscribe sa aking YouTube channel na Word of the Day. Samahan ninyo ako sa araw-araw na pagninilay ng Ebanghelyo upang mapalalim ang ating pananampalataya at magkaroon ng gabay sa bawat hakbang ng ating buhay, araw-araw. Kaya po, huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe upang manatiling updated sa ating pang-araw-araw na pagninilay. Maraming salamat po at naway patuloy tayong pagpalain ng Diyos.